Hello everyone! Magandang araw! For today's video, samahan niyo po munang mag-assemble ng Shurak itong si Nanay at si Yayam. Fresh po yan at bagong dating, kadadala ko lang po galing ng opisina. In-order lang po yan ng ating kumare dahil nakita po natin doon sa bahay nila na abay talagang napakaganda at super cute niya, napakalinis tignan. Kaya naaliw na rin kami ng isa kong kumare guys. Abay, sabay pala kami nag-order niyan. Parang kambal at sabay ding dumating. Pero ang nag-order niyan, pinag-order lang nga po kami ni Maring Joyce. Thank you Maring Joyce, shout out sa'yo. At ayan po, talagang napaka-supportive nitong si Yayam kay Nanay. Hindi natin alam kung nakakatulong ba ito or talagang nanggugulo lang. Pero sige na, nandyan na siya. At ayan, abay, hindi rin siya papahuli. At ayan nga po, talagang tinitignan niya isa-isa kung anong laman. At baka mamaya, merong nakaligtaan. Abay, talaga naman, boss na boss ang dating. At tingnan pa ang diagram. O Nanay ha, makinig sa instruction ni bossing. Alam na. Nalingat nga lang po ito saglit si Nanay. Ayun, may tinakbo ng parts ng Shurak si Yayam sa loob. At yan, naghabulan pa nga sila. Abay, talaga namang napakakulit. Gusto niya pala guys na upuan, gawing upuan. Yung maliit na upuan, may talagang masisira kaagad. Alam nyo na pagka ganitong bulinggit talaga maraming nasisira pagka hindi natin natututukan. Hanggang doon na lang yun. Kaya kahit na yung mga mamahalin nating gamit, dapat ingat-ingatan pagka may mga bulinggit kasi hindi naman natin sila pwedeng sisihin kung halimbawa na masira kaagad yun dahil kasalanan din natin. Alam nating super kulit, super, alam nyo na, di ba? Dapat talagang nakatutok tayo at babantayan natin kasi hindi natin pwedeng ibalik kung nasira na. Yun nga lang, talagang manghihinayang ka sa pera na binili mo sa gamit na yun. Dahil nga hindi mo iningatan at kung saan-saan mo lang nilalagay. Kaya sorry na lang. Sobrang dami na nga po nang nasira ng bulinggit na ito dahil minsan sa sobrang busy ni Nanay. Alam nyo naman si Nanay talagang hindi yan mapakali pagka alam niya na nagre-relax na siya at parang minsan kasi sabi niya pagka wala siyang ginagawa, inaantok siya, parang tinatabad siya. So, kailangan ikilos-kilos. Kaya minsan guys, nakakalimutan niya sa sobrang trabaho niya. Itong si Yayam, kung ano-ano na pala yung ginagawa. Pero minsan kasi, iniiwan niya daw sa kama na bihib lang, tahimik. Akala niya hanggang ganun lang. Hindi niya alam pagbalik niya, ang gulo-gulo na, ganun. Kahit nga po sa cabinet namin Pagka halimbawa na gusto niya pumasok doon at nakita niya, naka-open yun, talagang tatanggalin niya yung mga damit sa loob. At siya aakyat, papasok siya doon sa loob guys. Minsan nga may mga gamit kami na mga nawawala. Bay, pinangsisiksik doon. Lalo na pagka halimbawa na nakakakita siya ng mga coins na nandyan sa bag mo, naririnig niya sa bulsa mo na kumakalansing, yan talagang kukunin niya. Lalo na pagka bago, lalo yung lola niya, guys, na pumupunta rito sa bahay. Laging may bag yun. So, ayun na pagtitripan niya minsan na pagka nakita niya yung bag, naabot niya yung bag, hahalongkatin niya na hindi alam ng lola niya kasi yung lola niya, guys, mahilig din yun sa cellphone. Pag napafocus sa cellphone at akala niya safe na yung gamit niya, hindi niya alam pinakikialaman na nitong bulinggit na ito. Kahit nga guys, yung mga gamit ni Nanay, yan, yung gamit ni Nanay na super talagang nakatago-tago na makikita niya na lang nakakalat na sa kama. Kaya mahirap din talaga pagkatiwalaan yung bulinggit na ito. Ang daming alam. Dahil nga po nag-explore pa ang bulinggit na to, kailangan po talaga lagi kaming nakabantay sa kanya. Sana ganun din kayo guys kasi pare-parehas lang naman yung mga bata, di ba? Yung mga bulinggit natin talagang pagkaganyang edad super kukulit na. At yan na nga po, alam niyo ba kung gaano kataas yan guys? Ilang layer yan? 10 layer po yan. Pero yung nakita po namin doon sa aming kumare, 8 layer lang po yun. Kaya lang, ito yung si Mari Tatskit, gusto niya imataas. Yun, nakigaya na lang din ako. At yan, habang si Nanay ibising-busy dyan, itong si Yayam, abay, may halo pang talagang pagchichismis. Tingnan nyo guys. Di ba manang-mana rin? Mukhang ususero din talaga itong bulinggit na ito. At ayan, malapit na nga po palang matapos. Kaya lang, super taas na. So, ganun pala yan siya guys. Kailangan, dahan-dahan lang kasi nga po plastic ito. Dapat ingat-ingat din. Pero mukha namang matibay. At yan, gusto nga pong dalhin ni Yayam doon sa loob ng kwarto. Abay, parang akala niya yung mga upuan lang na pwede niyang hihila-hilahin. Kailangan po kasi nakadikit lang siya. So, ang gagawin namin dyan ni Nanay, pagka once na nilagay namin dun sa gilid, tatalian na lang po siguro natin para hindi siya matumba or hindi siya masagi-sagi. Kasi dapat dito guys, yung patungan nito, flat lang siya para magandang tignan. Talagang napakagandang tignan naman po talaga. Pagka may ganyan tayo, may lalagyan tayo ng mga sapatos na naka-arrange at hindi yung pakalat-kalat. Kasi yan din ang pinoproblema ko guys. Minsan, naglalakad kami dito. Lalo pa pagka ganito, maliit ang space namin. Nasasagi-sagi mo yung mga shoes na pakalat-kalat dyan sa gilid, di ba? So, ito na. Tapos nalalagyan na lang natin yan siya ng sapatos isa-isa. O, di ba? Napakagandang tignan. Wala pa dyan yung mga sapatos. Dapat pala guys, mag-order pa tayo ng isa pa dahil nga mayroon pang mga sapatos na pakalat-kalat pa dyan. Wala pa nga po dyan yung mga sapatos ni Yayam. Ngayon ko lang na pag-isip-isip na mas maganda pala yung ganito guys kasi nakaraan, nagpagawa po ako ng Shurak na medyo malapad kaya hindi ko rin nagustuhan kasi may mga space pa po na hindi nagagamit. I mean, hindi siya kakasya doon sa mga ibang shoes, ibang slipper na pwede nating ilagay or sandals. Kaya ayan, tignan nyo nga po, saktong-sakto talagang pantay-pantay yung mga shoes na pwede mong ilagay dyan. Pero yung combat shoes guys, siguro doon ko na ilalagay sa taas kasi parang mahaba siya, mataas siya So, ayan. Yakang-yaka na yan ni Nanay. Ilalagay niya na yan isa-isa. At ako'y tamang video-video lang. At itong Yayam, hindi ko alam kung tumutulong ba yan siya kay Nanay o nanggugulo lang. So, ayan na.
parang dalawa na lang din sila dyan guys na nagtutulungan. Dahil itong si Yayam, buti naman ito si Yayam guys, minsan talaga nakakaintindi rin siya pag sinabi mong no, hindi po pwede. At ayan, nakikinig siya. Kaya sobrang natutuwa ako sa bulinggit na ito. Kahit na ganito, mas maganda po pala itong mga gantong mga bata ang nakakasama sa bahay. Yung mga matatanda kasi na madali siyang matuto guys, at isa pa, madaling pagsabihan o kagaya po niyan, di ba? Pero pag may mga kasama siya, puro bata, talagang kakulitan lang ang maibibigay niyan sa inyo. At talagang kakalat lalo yung inyong mga inaayos dyan. O ayan, nilagay na nga po ni nanay, sabi nga po ni nanay, ilalagay niya na raw ba yung mga shoes na hindi pa nalilinisan. Ay, abay, sabi ko, pwede na yan, nay. Kasi nga po, pwede naman nating linisan yan bago natin isuot. At ayan na nga po, inisa-isa niya na. O, di ba? Ang gandang tingnan at hindi na siya gagapang-gapangan ng kung ano-ano dyan dahil nga hindi naman as in talagang mabaho yan yung ating mga sapatos. Ganun lang talaga na mayroong amoy minsan na alam nyo na maasim-asim, napapawisan yung ating mga paa. Pero talagang normal lang yan. At itong Yayam, tingnan nyo guys, nangungulit na naman. Sabi ko nga po kay nanay, italian na lang namin, baka mamaya matumba. Kasi itong si Yayam, iba rin talaga mag-isip. Baka mamaya po, bigla niyang hilain at dalhin doon sa kwarto or akyat-akyatan, gawing hagdan. Aba, hindi natin masabi ang kakulitan nitong aming little boy. So, ayan guys, tignan nyo nga po, nakita na naman niya yung wire kanina dyan at gustong isaksak doon sa saksakan. Kaya ang ginagawa po namin, pagka may mga ganyan, tinatakpan po namin ng tape para hindi niya nasusundot-sundot. Abay, talagang napakadelikado po yan sa mga bata pagka ganyan. Tignan nyo nga po, di ba, panay ang saway ni nanay sa kanya, At ayaw rin paawat nitong bulinggit na to. At yan, pagka ganyan po, yan, tinataas na ni nanay yung mga pwede niyang isaksak dyan dahil nangungulit po talaga yan. Siya talaga ang masusunod. Diba? Super kulit. Pero guys, natutuwa rin talaga ako dahil hindi naman po talaga yan siya iyakin. Yun nga lang, lumalabas talaga ang kakulitan ng aming little boy na ito. Pero minsan nagiging matured po siya kasi na-observe namin na merong bata na pumunta rito na sobrang kulit talaga guys. As in, pero mas matanda pa yun kay Yayam. Kaya lang, itong aming bulinggit, ayaw niya po siguro ng ganun kakulit. Alam niyo kung anong ginawa guys, siya yung nag-adjust, siya yung lumabas ng kwarto at iniwan niya doon sa loob ng kwarto yung bata. O diba? Ayaw niya ng maingay, ayaw niya ng magulo, kaya yun lumabas at pumunta doon kay nanay. Ayaw niya kasi guys ng ganun kakulit kasi siya nga po minsan or kadalasan na naiiwan dito sa kwarto, behave lang yan siya manood at maglalaro lang siya yung parang sa mga pinapanood niya, yung nakaka-relate siya, kaya yun minsan ganun. Ayan na guys, tapos na nga po pala si nanay. Abay, ang dami ko nang kwento sa inyo tungkol kay Yaya, tungkol sa kakulitan ng aming bulinggit na ito. Buti na lang natapos na pala si nanay. Kung hindi, naku po, hindi ko na alam kung ano pang ibang ikukwento ko sa inyo. Parang lahat na ikwento ko na. Pero guys, ano pa ba yung gusto nyong malaman? At mag-comment lang po kayo sa baba at isasagutin po natin yan. Itong pong si nanay ay napakasipag, napakaswerte po namin dyan. Kaya, ayan, tingnan nyo nga po siya tumatawa. Hindi mo alam kung hiyang sa kakulitan ng aming little boy or what. Ayan lumuwang tuloy. Nagkaroon ng space dito sa aming munting sala guys. Pero dapat po talaga meron pa tong kakambal. Ang gagawin na lang po namin mag-order na lang po kami ulit kasi yung mga sapatos dyan ni Yayam hindi pa nakalagay. Sa mga gusto umorder po, legit napakaganda. Diba? Kita nyo naman napakalinis dito sa aming bahay. So paano ba? Kita-kits na lang ulit sa susunod na video.